Chapter 1. Minsan nagkakaroon tayo ng wild imagination lalo na kung gusto mong maging writer. Sabi nila kung wala kang experience lalo na pag wild kailangan mo mag-search sa Google or alamin. Para maging mas makatotohanan talaga ang ginagawa mo. Tulad na lang sa ating kwento ano kaya, ang mga bagay na kailangan matutunan ng dalaga para mas mahasa ang kanyang galing. Ano kaya ang maging epekto ng binata sa kanilang gagawin? Simpleng halik lang kaya? Simpleng yakap lang kaya? Simpleng hawak lang kaya? Or mas hihigit pa ang kanilang pag-aaralan, para magkaroon siya ng idea? Rania Kate Johnson is known for being a sweet, innocent and lovable student, but despite of having an innocent face she wants to be an erotic writer. No one knows except her best friend. Kinakahiya niya yun dahil ayaw niyang mahusgahan. She's afraid that they might judge her on having an innocent face, but has a wild personality. She knows that there's nothing wrong being an erotic writer but she is just afraid. Papauwi na sana siya nang nakasalubong niya si Ace as usual may fling na namang kaakbay. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib pero binaliwala niya lang. Maybe, she's just stressed sa pag-iisip kung paano sumulat ng bed scene. Mistulang naging estatwa sandali bago siya tumakbo papunta ng library. Her notebook, where her written bed scene was written. Paulit-ulit siyang nagmumura sa kanyang isipan habang tumatakbo siya papasok sa library. Sa loob ng ilang segundo ay natawag niya, ang lahat ng santo para lang walang makakuha ng kanyang secret notebook. Her reputation, her dignity and respect ay nakasalalay sa notebook na yun, OA na kung OA pero natatakot lang siya. Kung may makikita man doon tiyak na ipagkakalat iyon. Kate the innocent face that has a wild imagination. Rania the malibog queen. Rania the pretend innocent. Iniisip niya palang ang mga sasabihin sa kanya ng mga tao ay napanghinaan siya ng loob. Pero kailangan niyang magpalakas. Para sa notebook. Para sa dignidad. Nang makapasok ay agad niyang hinanap kung saan siya huling umupo. Papalapit siya, papalakas ang tibok ng kanyang puso. Wala kasi siyang makitang kahit na anumang bagay na nasa ibabaw ng mesa. Pero nagbabaka sakali pa rin siyang nasa ilalim lang ito. Nang makarating siya ay agad siyang lumuhod at itinukod ang siko sa kasumilip sa ibaba. Pero wala, no sign of her notebook. Katapusan na niya talaga. Looking for this. Agad siyang napatigil sa paghahanap nang marinig niya ang boses ng isang lalaki. Napaangat siya ng tingin dahil alam niyang nasa harapan niya ito. Knees position, by the way. Agad siyang pinamulahan ng pisngi nang marinig ang komento ng binata. Agad siyang tumayo at pinagpaggan ang tuhod at siko. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita niya kung ano ang hawak nito. Give me that. Pero tanging ngisi lang ang isinagot ng binata. Lumapit pa ito sa kanya saka siya binulungan sa tenga. Erotic writer, ha? Agad siyang pinamulahan nang marinig niya ang sinabi nito. Hindi na niya ito maitatanggi sa harap ng binata, dahil magmumukha lang siyang tanga. Her secret is revealed. At nasa binata na yun kung ipagkakalat ba nito o hindi. Even if it is lame, still, it's the reason why my body down there is erected. Bumaba ang tingin niya at totoo nga ang sinabi nito. She can see the bulge in his pants. Eyes up here. Umakyat naman ang tingin niya sa mata ng binata. She can see lust and needs and that simple reaction from him, made a thousands of voltage running throughout her body. You need an experience, honey. You can use me. Kanina pa siya paikot-ikot sa kama habang iniisip ang sinabi ng binata. She needs an experience. She can use him. Accepting his offer meaning losing her virginity. Hindi naman siya tanga-tanga sa ganoong bagay. What if she will accept his offer? May kasiguraduhan ba talagang maging isa siyang erotic writer? Other side of her brain says no, but the other one says yes. Bumaba ang tingin niya sa hawak niyang calling card na binigay ng binata, kating-kati na siyang kunin, ang cellphone niya at tawagan ang binata. Pero may pumipigil sa kanya, kung papayag siya sa offer ng binata ay nagmumukha siyang mababang uri ng babae. She sighed. She already made a decision, sana nga tama ang pinili niya. I really expect that you will say yes. Napahawak siya sa dibdib sa gulat nang bigla na lang sumulpat, ang binata sa kanyang harapan. Kanina pa niya ito pinagtatagwan pero nakita pa rin siya nito. I already give my answer,
Ace, and it's a no. Mariin niyang sagot sa binata at nilagpasan ito pero hinablot siya nito sa braso at sinandal sa pader. I don't accept no as an answer, kitten. Her heart beat faster when he called her kitten. She feels something unusual but she just shrugged it off. My decision is final, let's just forget about this. Tinulak niya ang binata pero malakas pa rin ito, mas lalo pang lumapit ang binata sa kanya. Ano ba, she hissed? Do something to change your mind. Kitten. Napalunok siya nang makita niya ang mapanganib na ngisi ng binata. Anong gagawin mo? Bumaba ang tingin ng binata sa kanyang labi. She bit her lips unconsciously, his eyes grew darker on what she did. She almost fainted when he captured her lips. Her system shut down for a moment. Tila nagkagulo ang brain cells niya at hindi makafunction ng tama. He is kissing you. He is kissing you, idiot. Kiss him back. She tried to push him just to let her go. She gasped when he squeezed her butt. He took the opportunity to slide his tongue inside her mouth. She can't help but to moan, he's such a tease. He is really expert on how to pleasure woman, and there's a bit of jealousy she felt thinking that Ace is kissing someone. Stop. But her mind says don't stop. He just continued kissing her, his hands starting to roam around her body until it stopped on top of her breast. He squeezed with no hint of gentleness, but she liked it, rough and wild. When the show read small kisses on her neck, she wants to push him but her hands is pulling him towards her body. It's still no, but she just moaned. She had no time to think. Parang binawi ng binata ang kanyang isip dahil hindi siya makakapag-isip ng tama. Answer me or I'll stop. No. Agad na sagot niya sa binata. She doesn't want him to stop, she's still enjoying the pleasure he gives. She almost want to punch him when he stopped. Sinaman niya ito ng tingin pero tinuwanan lang siya nito. Still no. May panunukso sa boses ng binata, marahan pa nitong hinaplos. Ang leeg niya saka bumaba ang labi nito dito at pinatakan ng maliliit na halik. Oh please. Please what? Napakapit na lang siya sa braso ng binata. Nakakapanghina ang ginagawa nito. Mistulang sa bawat halik ay hinihigop ang kanyang enerhiya. Kiss me, utos niya dito. Not until you will say yes. No respond. She doesn't know what to say. She wants him and the thought that he also wants her. Her decision suddenly changed. Sana nga hindi ka magkamali, bakla. Marupok kang gaga ka. Yes. You're crazy. Yes, she is. Nakaupo siya sa kama habang si Joy ay pabalik-balik sa paglakad habang ang kamay nito ay nasa magkabilang bewang. Hindi rin ito makapaniwala sa sinabi, maski siya nga ay hindi rin. Maybe she's just blinded by the pleasure on what he did but now she's already awake. And since she was born, that was the most stupid mistake she did. Pareho silang nagulat nang biglang tumunog ang cellphone niya, indikasyon na may tumatawag. Agad naman siyang dumistansya sa kaibigan nang mabasa niya ang pangalan ng caller. Zaid, agad na bati niya sa pinsan. Napatingin siya kay Joy, nakatingin rin ito sa kanya. Tinanguan siya nito para magpaalam muna. Nandyan ba siya? Zaid is Joy boyfriend. Mukhang may LQ na namang naganap sa dalawa at napapadalas na. Yes. Why? Nothing. I'll fetch her. Don't let her go home yet. Gabi na baka may masamang mangyari sa kanya. Napangiti na lang siya sa pinsan sa kanya, pinatay ang tawag. Akmang lalabas na rin siya nang bigla na namang tumunog ang phone. Baka may nakalimutan lang si Zaid. Zaid, may nakalimutan kang sabihin. Zaid, ha? Bigla na lang siyang nanlamig nang marinig niya ang boses ng binata. Sa boses pa lang nito ay masasabi mong galit. Bakit naman kaya? Kaya pala hindi kita matawagan kanina kasi may katawagan kang iba. Be ready for your punishment tomorrow, kitten, saka namatay ang linya. Bigla tuloy siyang kinabahan, pero parang na-e-excite pa siya. Nababaliw ka na talaga. Sinadya niya talagang agahan, ang pagpasok baka kasi tutuhanin ng binata ang sinabi nito. Na-excite tuloy ang caps niya, natatakot tuloy siya. Bigla niyang nakurot ang sarili, kung ano-ano ang iniisip, naglulumot na tuloy ang utak niya.
Halos takbuhin niya ang pagpunta ng classroom, laking pasalamat niya dahil walang tao sa loob. Umupo siya sa kanyang upuan at nilabas ang bago niyang bilang notebook. Hindi pa kasi sinauli ng binata ang notebook niya kaya ito napabili tuloy siya ng bago. Bigla niyang naalala ang halikang naganap sa kanila ng binata. Mistulang may sariling buhay, ang kamay niya at nagsimula itong sumulat, habang ang kanyang isip ay lumilipad sa nangyari kahapon. Hindi niya alam na ganun pala ang pakiramdam ng mahalikan. Yung tipong napakagaan sa damdamin. He was her first kiss and she doesn't feel any regret. For her, it's the most magical thing na nangyari sa kanya. Halik pa nga lang yun, ano pa kaya kung darating na talaga sila sa puntong iyon, baka lampas langit siguro ang maramdaman niya. Napatawa na lang siya sa kanyang naisip. Napatingin siya sa kanyang naisulat. Not bad. At least improving na siya. Iba talaga pag may inspiration, sumatalino. Sa bedsin nga lang. At sa tingin mo matatakasan mo ko. Napaangat siya ng tingin at doon niya nakita ang binata na nakatitig sa kanya. May emosyong nakatago sa mata na hindi niya kayang mabasa. Pero hindi ito ang pinagtuunan niya ng pansin kundi, ang mapanghamong ngisi sa kanya ng binata. She's dead. Really dead. Nagpupumiglas siya sa hawak ng binata. Bigla na lang kasi siyang dinala nito sa kung saan. Binuksan ng binata ang isang bakanteng classroom. Tinulak siya nito papasok, sumunod naman ang binata at senarya ang pinto. Card is in danger. Warning. Bakit mo ba ako dinala dito? Hindi sumagot ang binata sa halip ay inangkin nito ang kanyang labi. Agad naman siyang napapikit at gumanti na rin sa halik nito. Mas lalong naiyakap ng binata ang katawan niya. Papalapit dito, niyakap niya ang kanyang braso sa batok ng binata at mas lalong pinailaliman ang halikan ng dalawa. Nagsimula na ring nagil-ikot ang kamay ng binata. Dama po ito sa kanyang dalawang bundok. May maipagmamalaki naman siya kaya hindi siya nahihiyang ipahawak ito sa binata. Hindi na niya pinigilan, ang binata nang simulan nitong kalasin ang butones ng kanyang blusa. Nang tuluyan ng maubad ang kanyang blusa ay agad nitong dinakma ang kanyang dibdib. Napasinghap siya sa ginawa nito, agad namang pinasok ng binata, ang dila nito sa kanyang bibig at hinayaang maglakbay doon. Nababaliw siya sa sensasyon na binigay sa kanya ng binata. This is her first time na may gumawa sa kanya ng ganon. Napaungol siya sa pangalan ng binata nang idikit nito, ang buhay na pagkalalaki sa kanyang pagkababae. That's it. Moan for my name, kitten. Mas lalong nag-iinit, ang kanyang katawan nang sabihin ng binata ang katagang iyon. She liked the way he talked dirty, she's more turned on when he did it. Ace, bumaba ang halik ng binata papunta sa kanyang leeg. Nag-iwan iyon ng mumunting marka na alam niyang hindi agad mawawala. But she doesn't care, as long as he's giving her this delicious pleasure, kahit na buong ang katawan niya game na game siya. He sweat kisses lower, down to her breast. He unclasped her brassiere and threw it somewhere. Her moan gets louder when he sucked her nipple. She pulled him closer to her breast, and hugged him tightly like someone gonna take him away from her. Naramdaman niyang parang namamasa ang kanyang pagkababae, she's already wet. His hand cupped her labia, she moaned. Kahit kapwa may damit ay ramdam na ramdam pa rin niya, ang init ng katawan ng binata. Gumapang ang kamay nito papasok sa kanyang panty. He inserted his she groaned in pain. Masakit pagsusumbong niya sa binata. Mawawala rin yan. His thumb start playing her clit. That little pain was gone when he start thrusting his fingers. She's panting. She moaned louder when his thrust go faster. She grabbed his face and kissed him. Mababaliw na siya sa sensasyong naramdaman ng mga oras na iyon. Tanging pangalan ng binata ang palaging nababanggit, at wala siyang pakialam kung may makarinig. Ace, I'm near. She's about to reach her peak when he stopped. Ace. Inisi na saad niya sa binata pero tinuwanan lang siya nito. That's your punishment, kitten. Let's meet after class. I have to tell you something. Inis niyang kinuha, ang bra at blouse at padabog na sinuot iyon. Chill, hot-headed kitten. Pero sinaman niya lang ng tingin ang binata. But he just smirked at her and grabbed her small waist. Before I forgot, delete the number of that son of a bitch. Kumunat ang noo niya sa sinabi nito. Sino ba? Ang tinutukoy nito.
Huwag kang magmaang-maangan Kate. You know what I mean. May bahid ng inis ang boses nito. Sino ba ang tinutukoy mo? Tapos na siya sa pagsusuot ng damit. Sinukli ang buhok gamit ang kanyang daliri. That's Zaid, Keaton. Zaid, her cousin. And why would am I? Taas kilay na tanong niya sa binata. Because I say so. She shook her head, and removed his arm around her waist. I have to go. Akmang tuluyan siyang lalabas ng classroom nang. May sinabi pa ang binata. Oh, Keaton, your hickey suits on you. Agad niyang tinakpan, ang leeg gamit ang dalawang kamay. Kasabay ng pagtawa nito ay, ang pagkapula ng kanyang mukha. Oh, Keaton, you'll be the death of me. Nakatabon ang kanyang buhok sa kanyang leeg. Naiinitin siya dahil hindi siya sanay na hindi talian ang buhok. Pagkatapos siyang tawanan ng binata ay agad siyang tumakbo papuntang classroom. Mabuti na lang at wala pa rin siyang kaklaseng naroon, kaya naibaba niya ang kanyang tali. Unti-unti nang nagsidatingan ang kanyang mga kaklase, hanggang ngayon ay naramdaman pere niya, ang daliri ng binata sa loob ng kanyang pagkababae. Napapikit siya nang muling bumalik sa isip niya, kung paano umulos ang daliri nito sa kaloob-looban niya. Naramdaman niyang nag-iinit ang kanyang pisngi nang makita niyang pumasok ang binata. May nakaukit na ngisi sa labi, nito, mistulang pinapaalala ang nangyari kanina. She crossed her legs when she feel a tingling sensation that's starting to build up. She shouldn't be affected, but damn, looking at those dark brown eyes, make her calm in an instant. You okay? Nakangising tanong sa kanya ng binata. Hindi siya sumagot at namumulang umiwas na lang ng tingin. Agad silang napatayong lahat nang dumating ang kanilang PE teacher. It's really hot, no? Pinaypayan pa ng guro ang sarili. Sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang kinabahan. Okay, girls, tie your hair. Inis na nilingan niya ang binata, tatawa-tawa kasi ito habang nakatingin sa kanya. Dahil katabi lang ito, pasimpleng lumapit ito sa kanya at binulungan. I'm excited to see your hickeys, Keaton. Sinaman lang niya ito ng tingin at nanginginig, ang kamay ng dahan-dahan niyang tinalian ang buhok. Ms. Johnson, are you okay? Your face is red. Mas lalo siyang namula sa sinabi ng guro. Mabuti na lang at nasa pinakalikod sila ni Ace. I am okay, ma'am. Tumangutangulang ang teacher at pinaupo na sila. Naramdaman niya na bahagyang inilapit ng binata, ang upuan nito malapit sa kanya. Nagpanggap na lang siyang hindi niya napansin at tinutok ang atensyon sa kanipang guro. Napaigtad siya nang maramdaman niya ang paggapang ng kamay nito sa kanyang hita. It seems that he's teasing her. The way he touched her legs make her wanna come. Napapikit siya nang unti-unting tumaas ang kamay ng binata, papalapit sa gitna ng kanyang hita. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit ang kamay nito sa kanyang. Ms. Johnson, are you listening? Bigla niyang iniwaksi ang kamay ng binata habang gulat na tumitig sa guro. Yes ma'am, good. Answer the activity that was written on the board. Chapter 2. Kanina pa niya pinagdidiskitahan ang cake na nakahain sa mesa. Naaawa siya sa itsura ng cake, pero tuwing naiisip niya ang binata ay muling bumalik ang pagkairita niya rito. Napahiya siya sa buong klase kanina. At tinutokso pa siya ng mga kaklase niya na si Ace, ang dahilan kung bakit nagmistulang wala sa sarili kanina. Pero mas lalong nag-iinit ang kanyang dugo nang marinig niya, ang komento ng isa niyang kaklase na si Charlene, sinasabi ko na nga bang malandi ang babaeng iyan. Gigil na gigil siyang napatili, inis na sinubo, ang durog niyang cake sa bibig, paniguradong laman na naman siya ng chismis bukas. Inalagaan niya ang imahe sa eskwelahan sa loob ng ilang taon pero nawala lang sa isang iglap. That, manhor. Tumayo siya sa pagkakaupo na napagdesisyonang pumunta sa veranda ng kanyang kwarto, akala niya mahimasmasan, ang init ng ulo pero sa hindi malamang dahilan ay mas lalo pang nag-iinit, ang kanyang ulo nang makita niya si Ace na may kasamang babae. Nagtatawanan ang dalawa at walang pakialam kahit na nasa gitna ito ng kalsada, wala naman kasi masyadong sasakyan kasi nasa isang subdivision naman sila, ang malala pa ay iisang subdivision lang sila ni Ace.
Agad siyang nagtago nang lumipad ang tingin ng binata papunta sa kanyang direksyon, bumilis, ang tibok ng kanyang puso sa kaba baka makita siya nito. Ano naman kung makita niya ako? Nakakainis. Padabog siyang naglakad papunta sa kama at kinuha ang notebook kung saan nakasulat ang mga bed scene. Maybe, makakatulong ito para maibsan ang kanyang inis. Sinasabi ko na nga bang mali ang desisyon mo? Komento ni Joy matapos niyang ikwento dito ang nangyari kanina. Pero syempre hindi niya sinali yung nangyari sa bakanting room, tiyak na maloloka ito ng bongga. Joy, what to do? Pagkatapos niyang kumain ay agad siyang umakyat sa kwarto, mukhang napansin naman ito ng pamilya niya kaya hinayan na lang siya nito. Ewan ko sayo, if I were you puputulan ko kung anuman ang koneksyon ng gagong yun. Kaya nga ba niya? Yes, of course dati nga na kaya niyang mabuhay nang wala ang binata sa buhay niya, but the problem is dati yun. Kasi ngayon hindi niya alam kung kaya pa ba niya pakawalan ang binata. Bakit? Hindi mo siya kayang pakawalan. May gusto ka ba sa kanya? No response. She likes him. She doesn't know yet. She's confused. The way he gives her the pleasure earlier ay parang hinahanap na niya yun. Bigla siyang kinabahan nang may pumasok na ideya sa kanyang utak. Magiging addict na ba siya? Dapat na ba siyang kabahan? Then, she remembered Vinny, the famous whore in their university. Balita niyang gabi-gabing nasa hotel ito kasama ang iba't ibang lalaki. No, hindi siya matutulad kay Vinny. Mas mabuti kung sa binata lang niya hahanap-hanapin yun kesa sa humanap ng iba. Doon lang niya napansin na pinatayan na siya ng tawag ng kaibigan. She sighed and lay on her bed. She's about to close her eyes when her phone rang. Lo, there's a hint of sleepiness in her voice. Hi, she heard him chuckle. She immediately opened her eyes. Biglang nawala ang antok nang marinig niya ang boses ng binata. Anong kailangan mo? I told you earlier na magkikita tayo diba? Tinext kita kung saan but you never show up. Nakagat niya ang pang-ibabang labi, saka bumangon sa kama. Nagdesisyon siyang pumunta sa veranda ng kwarto. Para saan pa? Binuksan niya ang sliding door sa kwarto. She almost lost her breath when he saw Ace standing in front of her. She didn't even bother to pick her phone that was full. What are you doing here? Impit na sigaw niya sa binata. Nagpaling-galing nga muna siya sa paligid bago dinala ang binata papasok sa kanyang kwarto. Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kung makita ka ni Papa? Pero tanging ngisi lang ang naisagot nito. They already sleep, kitten. Relax, umupo ito sa kama habang nakatitig sa kanya. She avoided her gaze when he stared at her lustfully. Doon niya lang napansin na manipis at abot tuhod na sando ang kanyang suot. Wala na rin siyang bra dahil hinubad niya ito kani-kanina lang. Paimpol niyang tinakpan ang dibdib gamit ang kanyang braso. He groaned. He stood up then grabbed her harshly. In just one blink she is already in the bed while Ace is on top of him. Ace. Impit na saad niya sa binata pero tanging ngisi lang nito ang naisagot bago sakupin nito ang kanyang labi. Daig pa niya ang zombie nang magising siya kinabukasan. She woke up very late and she's tired. Hindi siya nadiligan kagabi, hindi niya alam kung ipagpasalamat niya ba yun o ikakainis. Siya pa talaga ang tinanggihan ng binata, kung makasipsip nga ng utong niya ay parang sanggol. Jerk. They continue kissing, kahit tumanggi man siya sa halik nito ay wala pa rin siyang magawa, dahil gagawa at gagawa ito ng paraan. His left hand is squeezing her boob while the other hand is cupping her femine. Ues. She tried to suppress her moan dahil baka marinig ito ng papa niya na nasa kabilang kwarto lamang, pero talagang tinutokso siya ng binata, dahil inalis nito ang kamay niya na nakatikip sa kanyang bibig. His kisses lower down to her breast. Hindi niya namalayang natanggal na pala ang suot niyang sando. He sucked her left boob hungrily. She bit her lips to prevent herself to moan. He's good. Akala niya ay doon lang titigil ang binata pero bumaba ang halik nito sa kanyang puson. It's obvious that he was teasing her. But damn, hindi pa nga siya sinimulang paligayahin ng binata ay parang may gusto nang lumabas sa kanya. Hinawakan nito ang lelayan ng panty saka dahan-daang hinayla pababa. As soon as the panty was removed, she immediately closed her legs. Come on, kitten.
Open it for me. Umiling siya. Hard to get, ha? So you want it hard, kitten? Nagsitaasan ang kanyang balhibo sa tuno ng pananalita nito. The way he talked dirty make her wanna come. Hindi niya napigilan ang pag-alpas ng ungol ng may sumabog, kasabay nun ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang pagkababae. She can't believe it. She had her very first cum just because he talked dirty. Like oh my gosh. Nang dama po ang tingin niya sa binata ay agad siyang pinamulahan. Amusement was written all over his face. She covered her face using his hand but he showed it away. Kitten, you really never failed to amuse me. He then claimed her lips. She gasped when he inserted his middle finger on her tiny hole. Yes, her breath is panting when he began thrusting her finger inside her. That's it. Moan for my name, kitten. He just continued thrusting his fingers until she begged for more. Faster, Ace impit na sigaw niya sa binata nang may namumuuna namang tensyon sa kanyang puson. Please, Ace, take me now, she begged. Not now, kitten. Then he faster thrusting his finger. She's going cum. She's going. Kait, gising ka pa. Agad niyang naitulak si Ace saka siya dali-daling pinulot ang damit sa sahig at sinuot bago kumuha ng roba. Pagtingin niya sa kama ay wala na doon, ang binata kaya napagdesisyonan niyang buksan ang pinto. Kung hindi lang siya sinampal ni Joyce ay hindi siya makabalik sa realidad. Hanggang ngayon ay iniisip niya ang nangyari kagabi. Dahil nang matapos silang mag-usap ng ate niya, agad siyang bumalik sa pagkakahiga pero wala na siyang naramdamang presensya ng binata. Pero hindi siya natulog, hinihintay niya na dumating ito hanggang sa dama po. Ang tingin niya sa wall clock na 3:00 na pala ng umaga. Bakit ka nga pala absent kahapon? Tanong niya sa kaibigan. Hindi na kami boyfriend-girlfriend ni Zaid. Lumalim ang gatla niya sa noo. Matagal na itong magkasintahan kaya nagtataka siya sa biglaang paghihiwalay nito. Kasi mag-fiancé na kami. Sabay silang napatili ng kaibigan at nayakap niya ito sa tuwa. Congrats! Kaya pala may kumikinang sa daliri nito na hindi niya pinagtuunan ng pansin kanina. Gusto ka nga palang kausapin ni Zaid. Tumanggo siya sa sinabi ng kaibigan. Zaid, again, napahiwalay sa pagkayakap kay Joy at lumingon sa kanyang likuran. Ace, napalunok siya ng sunod-sunod nang makita niyang madilim and mukha nito. Why so angry, Poppy? Alis muna ako. Basta sa Sabado, ha? Ay text ko na lang kung saan kayo magkikita, nakaalis na si Joy. Mas lalong bumigat ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, kung hindi lang ganito, ang sitwasyon nila ay baka napaghinalaan na niya na nagseselos ito. Pero syempre never mangyari yun. Kahit siguro lumuhad siya sa harapan nito at isibo ang pagkalalaki. She shrugged her green thought. Nasa kalagitnaan sila ng tensyon pero siya ay iba ang kanyang nasa isip. Tumikim siya at tinaasan ng isang kilay ang binata. Pinag-cross niya ang braso sa kanyang dibdib at buong tapang na sinalubong ang titig nito. Wala siyang rason para katakutin ito, he's just a man who offered her goods. Like wow. Pero nanatili lang ang anyo nito kanina at dinala siya nito. Wait, ano ba? Wala kang karapatang dalhin lang ako sa kung saan. Tumigil ang binata saka siya binitawan ng marahas at siya ay hinarap. May karapatan ako sa'yo, simulan ng oo ka. If I were you, just shut your mouth. Before I lost my control and fuck you here. Natameme siya at hindi na nagawang kumontra pa nang hilahin siya ng binata. But damn, her heart is beating so fast. Parang gustong lumabas sa kanyang ribcage at lumundag papunta sa binata. She's crazy. Napailing na lang siya saka sumabay sa lakad nito nang sa ganoon ay hindi siya masyadong pabigat. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Oo, hindi niya napigil ang mapangiwi ng sampilan ng kaklase niyang babae ang lalaki. Kahit na gusto niyang ituon ng atensyon sa nagdula-dulaan sa harap ay hindi niya magawa. Kahit hindi siya nakatingin sa direksyon nito ay alam niyang nakatingin ito sa kanya. Yung tipong tingin pa lang, titirik na ang mata pag nalabasan. Agad na pinamulahan siya ng pisngi nang maalala niya ang nangyari kagabi. She came just by hearing him saying dirty words. Tinawag siya ng kaklase niya na sila na daw ni Ace ang susunod.
Muli siyang kinabahan, nakita pa niya ang ngisi ni Charlene. Gusto niya itong paikutan ng mata pero pinigil niya ang kanyang sarili. Feeling niya ito ang may pukana ng lahat. Hindi siya ignorante para hindi malaman na may gusto ito sa binata. Base pa lang sa titig nito sa binata ay parang hinuhubaran na. Kulang na lang magsarili ito habang nakatitig sa binata. Napalunok siya nang pumunta sa harap, humugot siya ng hininga bago lapitan ang binata. Bakit ba kasi ganito ang eksena? Presentable ba itong i-present sa Foundation Day? Ace, malanding tawag niya dito, habang ang mga kaklase ay nakaabang sa susunod ni pang gagawin. Nagiginig ang kamay pero nakaya niyang padaanin ito sa matigas na dibdib ng binata. Can I be your fling? Pinigil niyang mautal sa sasabihin. Nagpa-practice pa lang sila, pero hindi niya gustong ma-disappoint ang mga kaklase. Ewan ba niya kung bakit ganun ang script? Sa pagkakaalam niya ay i-present ito sa Foundation Day, pero bakit may kasama pang kalandiin? Maybe it's Charlene plan. Mukhang ipakita talaga nito sa lahat na hindi siya inosente. Napasinghap siya ng hapaitan siya ni Ace sa bewang. Pati rin ang mga kaklase niya ay nagulat sa ginawa nito. Inilapit ng binata ang mukha nito papalapit sa kanya. Papalapit ng papalapit. Cut! Agad niyang natulak ang binata. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso at nanginginig ang kanyang tuhod. Ace, wala sa script na hapitin mo siya sa bewang. You should push her. Sigaw ni Charlene. Hindi lang siya ang nagulat kundi pati na rin ang mga kaklase sa sigaw nito. Charlene is their president. Kilalang responsable, mabait, at mapagpasensya but right now, staring at her red face due to jealousy and anger, tila nawala ang malaanghel nitong aura. Pero maganda naman ang kinalabasan, mas maganda pa nga yung ginawa ni Ace, kesa sa nakasulat sa script, sabat ng isa nilang kaklase. Sumang-ayon naman ang iba. Tila hindi makapaniwala si Charlene sa nasaksihan, maybe she assumed that they are on her side. I'm your president. So kung anong utos ko susundin nyo. Tatay ko nga hindi ko sinunod, ikaw pa kaya? Sabat ni Joy. Sinaman silang lahat ng tingin ni Charlene bago dali-daling lumayusan sa classroom. Lumabas rin ang tunay na ugalalgaga, dati pa akong ketang-ketang sambunutan yon. Kanya-kanyang opinyon ng kanyang mga kaklase pero siya ay nakatitig sa binata. Bahagyang kumunat ang kanyang kilay nang mapansin niyang namumula ito. Bumaba ang tingin niya papunta sa gitna ng hita ng binata. Ganon na lamang ang pagkalaki ng mata nang makitang bumubukol ang harapan nito. Eyes up here, kitten. Tila nahihirapang bulong ng binata. Agad na nag-init ang kanyang pisngi. Umiwas siya ng tingin pero tipa may magnet na humihila para tignan ito. Matigas na ba? Inosenteng tanong niya sa binata. Mas lalong kumalat ang kulay sa mukha nito, parang anong oras ay sasabog na. Stop teasing me, mariing bulong nito. Hindi niya alam kung anong kagagana naman, ang ginawa niya, nanatili pa kasi silang nakatayo sa harap pwede naman silang umupo. O ano na, mag-uusap lang ba kayo dyan? Baka naman pwede kayong umupo. Hiyang-hiya naman ang upuan sa inyo. Napangiwi siya sa sinabi ni Joy. Sinama siya ng binata, pero imbes na papunta sa kanilang upuan ay sinama siya nito palabas. Ace, ano ba? Bakit ang hilig mong mga ladkad? Kaladkarin ka kasi. Sabay silang napatigil ni Ace nang biglang sumulpot si Charlene sa harap. And kapal ng mukha nitong sabihan siyang kaladkarin best friend naman ito ni Vinny. Ayaw niya sanang husgahan pero ito todo na niya, just what they say. Birds in the same feather flocks together. Gustong-gusto niyang sirain ang pagmumukha nito, pero too bad sira na pala. At saan naman kayo pupunta? Kung sabihin ko sa principal na nag-cutting classes kayo, pagbabanta ng bruha sa kanila. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? I'm the son of the owner if you already forgot. I can kick you out in just one snap, bitch. Nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha nito sa kadali-daling umalis. Dinala siya ulit nito sa kung saan, akala niya babalik ulit sila sa bakanteng room pero hindi, diretso sila sa katabi ng office. Hindi pa siya nakapasok doon kaya hindi niya alam para saan ang building na yun. But to her surprise, Ace opened the door and pushed her inside. Hindi mo naman hilig manulak no? Sarkastikong sabi niya sa binata, pero sa halip na sagutin ay hinubad lang nito ang t-shirt. Bumaba ang tingin niya sa matigas na tiyan nito.
Sa murang edad ay mayroon na itong 6 na pandesal. Napalunok siya habang nakatitig sa abs nito. Masarap sigurong lagyan ito ng palaman sa kadilaan. Napatili siya nang bigla siyang tinulak ng binata sa kama. Hindi mo naman hilig manggulat, no? Hindi mo naman hilig magtanong, no? He mimicked her voice. Pinaikutan niya ito ng mata. Pamatong ang binata sa kanya dahilan para mapatili siya. Hindi mo naman hilig ang tumili, no? Sinaman niya ng tingin ng binata sa paggagaya sa kanya. Hindi mo naman hilig manggaya, no? Ganti niya rito. He chucked and it's a music to her ears. Like hallelujah. Damn, kitten. Kanina pa ako nagpipigil na halikan ka. Sino bang nagsabi sa'yong magpigil ka, Poppy? She made sure that her voice sounds seductive. His eyes dilated. May dumaan na kislap sa mata nito na hindi niya mapangalanan. What did you call me? Mailalarawan sa mukha nito ang pagnanasa. Tila nagustuhan nito ang kanyang sinabi. Poppy, bakit? Ayaw mo bang tawagin kita ng Poppy? Inosente niyang tanong sa binata at pinadaan, ang daliri sa matipuno nitong dibdib. Poppy, like Puppy, she said while popping the. Tumaas ang dulo ng kanyang labi, saka dinugtungan ang sasabihin. Mukha ka kasing asong ulol na naglalaway sakin. She wickedly laughed but she screamed, when she grabbed her legs and put it on his waist. Asong ulol, ha? Then she claimed her lips hungrily. Anong ibig sabihin nito? Kandautol-utol na tanong niya sa binata. Kinalag nito ang sinturon saka itinali sa kanyang kamay at inilagay sa kanyang yuluhan. Let's put some thrill, kitten. I didn't know that you're into BDSM. Hindi makapaniwalang sambit niya rito, he just smirked on what she said. Hindi pa rin mawala ang pagnanasa na nakarehistro sa mata nito. Bumalik ito sa pagkapatong sa kanya at inangkin muli ang kanyang labi. Gusto niyang tanggalin ang sinturon na nakagapos sa kanyang kamay upang mahawakan niya ang binata pero sobra ang pagkakahigpit ng pagkakatali nito. Ace, let me go, please. Pagmamakawan ng binata, ngumisi lang ito saka dahan-daang kinalas ang mga butones ng kanyang blusa. Ace, she doesn't know if it is a protest or a moan. Her eyes closed. Gusto niyang namnamin ang bawat sandaling ginawa ni Ace sa kanya. Tila ay tinutokso siya ng binata dahil sa tagal nitong magkalas ng butones. Ace, ano ba? Bibilisan mo ba yan o aalis ako? Galit na sigaw niya sa binata, pero ang gago ay tinawanan pang siya nito. Aalis ka. Sinaman niya ang tingin ng binata, alam niyang hindi siya makaalis sa lugar na iyon sapagkat siya ay nakatali, tuwang-tuwa naman ang kulugo. He captured her lips again and without a second thought she responded on his kisses with the same intensity. She even entered her tongue inside his mouth, dahil sa ginawa niya ay agad na napatid ang pinipigilan ng binata. Agad niyang kinalas ang tali sa kamay sa kanito hinubad ang blusa niya. Muntik pang ang masira dahil sa pagmamadali nito, but right at this moment, she doesn't care for everything. All she cares is Ace who is now taking off her skirt together with her panty. Agad na pinamulahan ng mukha ang dalaga ng hubot-hubad na siya nakaharap ang binata. Otomatikong tinakpan niya ang pribadong parte gamit ang kanyang kamay, mabuti na lamang at tinanggal ang tali ng binata. She heard him groan, she chuckled. Tila isang papel kung makahawi sa kanyang kamay na nagkotikip sa kanyang dibdib. Ace, her eyes closed in an instant. A moan escaped in her lips as his mouth attacked her boob. But suddenly, someone knocked. Lahat ng maliliit na batong sumasalabong sa kanyang paa ay sinisipa niya. Pahamak talaga ang lalaking yun, buti na lang talaga at may dumating. Baka magang-magana ang pecs ko ngayon, bulong niya sa sarili. Tuwing naalala niya ang nangyari kanina ay agad siyang pamulahan ng pisngi, abot-abot ang kabang naramdaman. Agad niyang natulak si Ace at dali-daling nagbihis, padabog pang ang binuksan ni Ace, ang pinto para puntahan kung sino ang kumatok. Yun pala ay magtatanong lang kung saan ang principles of vice. Sa mukha ni Ace kanina ay tila gustong-gusto nitong sapakin ang matanda. Napatawa na lang siya nang maalala niya ang reaksyon nito, bitin na bitin. Napaangat siya ng tingin ng may tumigil na dalawang pares ng paa sa kanyang harapan.
Pigil-pigil niyang pagtaasan ng isang kilay ang dalawang ipokritang kaharap niya. Well, like wishing well. Tingnan mo nga naman kung sino ang nasa harap natin. Ang dakilang assumer na nagpapansin kay Ace, pinigil niyang paikutan ng mata si Charlene. Lumabas na talaga ang tunay na kulay. OMG, like oh my gosh. Is it true? I didn't know na you are so landi. Look at your mukha, so inosente, not bagay on your ugali. Napangiwi siya sa pagiging kanyo nito. Napaka-GG. Kaharap niya ngayon si Vinny at si Charlene. Hindi siya yumuko pero hindi siya nagsalita. Ayaw niya ng gulo, o mas tamang sabihin ayaw niyang paalalin pa ang gulo. Oh, you're so tahimik. Feeling guilty. No response. Bahagya pa siyang napaiktad nang naramdaman niya na may umakbay sa kanya. Nilenggan niya ito, hindi niya inaasahan na darating ito sa mga oras na yon. May problema ba tayo dito? Maangas na tanong ng bagong dating, nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha ng dalawa at dali-daling umalis. Hindi na siya magulat kung ganoon ang reaksyon ng dalawa. At ikaw namang babae ka. Hanggang ngayon ay hindi ka parent marunong lumaban. Sinimangutan niya lang ito at nilagpasan. Abat, hoy, balik ka dito. Tanga-tanga rin ang pinsan niya, sinabihan siyang bumalik siya pero ito rin ang humabol sa kanya. Alam mo ba kung gaano kapagod tumakbo papunta sa'yo? 3 hakbang lang naman ang tinakbo mo. Kahit na. Napailing na lang siya dito. Siya si Jess, kinatatakutan dahil sa kaangasan. Kung hindi nga lang niya pinsan ito ay mapaghinalaan na niyang tomboy. Nag-cutting ka no? Hindi, agad niyang tanggi sa akusa nito. Muli na namang nanariwa ang nangyari sa kanila ni Ace kanina. May nakita ako. Malamang, may mata ka wow. Joke lang. Hinarang niya ang kamay sa harapan ng ambahan siya nito ng kamao. Napakabigat nga naman ng kamay nito. Nung grade 6 sila ay naranasan na niyang masuntukan nito, dahil nagkagusto sa kanya ang gusto nito. Ang sakit kaya sa panganon. Nakita ko kayo ni Ace, pumasok kayo sa room na katabi ng office. Agad siyang napatigil sa paglalakad, may bumundol sa kanyang dibdib tila hindi nagustuhan ang kanyang narinig. Pinsan niya ito, at hindi malabong sabihin ito sa magulang ang nasaksihan. Kung hindi lang kita pinsan baka isipin ko na parehas ka sa ibang babae dyan. Alam kong may utak ka, kaya dapat gamitin mo. Nauna na ito sa paglalakad. Napayuko siya kasabay ng pagtulo sa kanyang luha. Sana nga nagamit ko kaagad bago niya mahanap ang kahinaan ko, kasi sa sitwasyon ko ngayon ay wala na akong kaibahan sa ibang babae na kasakasama ni Ace. Pinahid niya ang luha saka napagdesisyonang bumalik sa classroom. Kanina ka patulala. Antag sa kanya ni Joy. Nilinggan lang niya ito at muling samubo ng pagkain. 4 na buwan na lang gagraduate na tayo. 4 na buwan, bumuga siya ng hininga. Saka ngumiti. Sa loob ng 4 na buwan na iyon ay hahayaan niya ang sariling magpakasaya. Sa loob ng 4 na buwan na iyon ay susulitin niya ang mga oras na kasama niya ang binata. Pagkatapos sa 4 na buwan na iyon ay saka na niya puputulan, ang kahit na anong koneksyon niya dito. Ang tanong ay kung makakaabot kaya sila ng 4 na buwan. Bumagsak ang kanyang balikat. Yeah right. Baka ay humanap ito ng ibang babae pag nagsawa na ito sa kanya. Pero muling bumalik ang pag-asa sa kanyang sarili, bakit hindi siya gumawa ng paraan para manatili ito sa kanyang tabi sa loob ng 4 na buwan? Ngumiti siya, ngiting may balak. Hindi ko alam kung siya boba o katol ang nahithit mo kagabi. Ang kanyang ngiti ay nauwi sa ngiwi, panira talaga ng moment si Joy. Pag pinapatagal mas masakit ang katapusan. Napagbuntong hininga siya nang may nabasa siyang post sa Facebook. Bakit nga ba gusto niyang manatili sa tabi ng binata? Ni wala naman silang relasyon. Wala sa sariling naglakad papuntang classroom when she accidentally bumped someone at the doorway. Parehas silang nagulat dalawa, walang nakakilos marahil sa gulat. Konting galaw ay mahahalikan nito ang lalaki. Agad siyang dumistansya dito at tumawa. Sorry. Hindyang paumanhin niya sa binata, pati ito ay natawa. Tumawa na lang rin siya pero pasimpleng napawi, ang tawa nang makita niya sa gilid ng kanyang mata, si Ace. Bahagya siyang napalunok at tinutok ang atensyon sa kaklase niyang si Kair. Sorry rin, medyo wala rin ako sa sarili. Ano, maglalandian kayo dyan.
Baka naman tumabi kayo sa pintuan, hiyang-hiya naman ang gustong dumaan. Lantaran niyang nangiwian si Joy at napagdesisyonang umupo sa upuan. Humugot siya ng hininga at muling binuga. Nangangatog pa rin ang tuhod niya sa nangyari kanina, hindi dahil sa muntik na silang magkahalikan ni Kair kundi, dahil sa presensya ng binata kanina. Inis na napahilamos ng mukha, so what kung nakita siya nito? Wala naman silang relasyon, period. At malabong magseselos ang binata. Napagdesisyonan niyang kunin ang notebook na kung saan niya isinusulat, ang mga bagong bed scene. A smile plastered on his lips as her eyes landed on her writings. She can see that there's a lot of improvement. Iba talaga pag may sample. Palihim siyang natawa. Ang landi. Dama po ang tingin niya sa binata nang umupo ito sa tabi niya. Nagkasalubong ang kilay nito, halatang bad mood. May assignment ka sa math. Hindi niya alam kung bakit siya biglang nataranta ng mapansing gumalaw, ang binata sa kanyang tabi. Mahina yan sa math, kaya huwag siya ang tanungin mo. Maghanap ka na lang ng iba, huwag siya ang lapitan mo. Guni-guni lang ba niya iyon o ano pero pakiramdam niya na may dobleng kahulugan ang huling sinabi nito. Talagang pinagmamalandakan nito na magaling ito sa math, pambihira puro engineer ang magulang. Sinuwerte siguro ang kulugo at napasa dito ang dominant trait ng magulang. Lakas maka-dominant trait, parang magaling sa bio. Paimple niyang sinambunutan ang sarili. Ito na naman siya, kinakausap ang sarili daig pa ang baliw. Sa Sabado yung kay Zaid. Hindi na siya nakasagot kay Joy nang maagaw ang kanyang atensyon sa natumbang upuan sa harapan ng katabi. Isa lang naman ang nakikita niyang dahilan kung bakit ito natamba, tiyak na sinipa ito ng binata. Tumayo ito habang madilim ang anyo. Pumunta ka sa bahay sa Sabado, importante ang pag-uusapan natin kaya dapat pumunta ka. Mahina ngunit may bawat diing sabi nito para makasigurong silang dalawa lang ang makarinig. Kanina pa siya katok ng katok sa gate ng bahay ng binata. Nais man niyang padalhan ito ng mensahe pero wala siyang load. Ang nakakainis lang ay kanina pa siya naghihintay sa labas ng bahay, mga 2 minuto na ang lumipas. Sa wakas ay bumukas ang gate. Shutan Gina. Nakalimutan niyang mayaman pala ang binata, kay sobrang layo ng bahay sa gate nito. Mamang guard, bakit hindi niyo ko pinagbuksan? Akala ko kung sino ang kumakatok, may doorbell naman po akala ko kasi aso lang. Kailan pa marunong kumatok ang aso? Napakamot sa ulo ang guard at pinapasok siya sa loob. Sino ba ang hinahanap mo ineng? Si Ace po. Baka nagmumakmak na naman sa kwarto ang binatang yun. Lalo pat nandito ang mama niya. Bigla tuloy siyang naintriga. Akmang ibubuka niya ang kanyang bibig nang may narinig siyang boses sa hindi kalayuan. Mang Kardeng, pakihanda yung kotse ko. Natigilan ito nang makita siya. She saw relief in his eyes tila nakampant nang makita siyang nakatayo sa harapan nito. Iniisip kaya nito baka piliin niyang maksama si Zaid. Imposible. Parang inaamin niya sa sariling nagseselos, ang binata at iyon na ang pinaka-impossibleng bagay. Sir, huwag na pala, dinala siya ng binata. Teka lang, tumigil sila sa paglalakad at tinapunan siya ng nagtatakang tingin ng binata. May kinuha siya sa bag at inabot dito. Ang naiwang notebook nito kahapon. Nandito lang ako para ibigay sa'yo yan, hindi naman ako pumayag na pupunta ako dito, para pag-usapan ang sinasabi mong importanteng bagay. So mas pipiliin mo ang Zaid na yon. Galit ba ito o nagseselos? Nais man niyang sabihin na nagseselos ito pero ayaw naman niyang umasa. Baka mapangasan lang ang ego nito kung iniisip nitong makipagkita siya sa ibang lalaki, lalo pat hindi nito alam na pinsan niya si Zaid. Ace, ibaba mo ko. Binitbit siya nito na parang sako ng bigas at pinasok siya sa mansion. Ace, put me down. Ano ba? Pero hindi nakinig ang binata, diretso lang ito paakyat. Hindi naman siya pwedeng maglikat nung nasa hagdan na sila, baka madisgrasya sila pareho. Biro lang naman niya kanina ang pagpili kay Zaid, na curious kasi siya kung ano nga bang importanteng bagay, ang sasabihin nito. Kinabahan tuloy yung pagkababae niya. Joke lang. Ouch. She glared at him. Anong tingin nito sa kanya ba to? Na walang mararamdamang sakit pag tinapon. Ang sakit nun, anong kala mo sakin manhid? Inirapan niya ito pero seryoso lang na nakatitig sa kanya ang binata.
Literal tuloy siyang kinabahan. Bakit mo ko tinitigan ng ganyan? Paatras siya papuntang headboard ng kama, baka maya-maya magta-transform na lang ito bigla. Mas mabuti nang malayo siya kahit konti sa binata. You look hot in my bed. Sabi nito at kinuha ang paa ng dalaga, papalapit dito at pinatungan sa kainangkin ang kanyang labi. Agad siyang tumugon sa halik nito. Ganon na lamang ang pagkairita niya nang humiwalay ito sa halik at umalis sa ibabaw niya. We better stop before I lost my control. I think it's better to lost your control, sabat ng malanding utak. Iniwaksi niya iyon at tumingin lamang sa binata na nakaupo na sa edge ng kama. Since you need my help, I will be your acting dominant and you will be my submissive. What? Excuse me, tama ba ang dinig ko? Magpapa-experience lang ako sa'yo, hindi naman pang 50 Shades ang gusto ko. Come on, mas maganda paglagyan natin ng konting thrill. Oo nga, no, wala namang mawawala sa kanya except sa virginity niya, pero mukhang wala namang pinagkaiba kung simple lang o mala 50 Shades, dahil parehas lang na mawawala ang kanyang pinakain-ingat-ingatan. Okay, so where's the contract? Pagpapayag niya, inilahad niya ang kamay niya dito tila may hinihingi. Contract. Para saan pa? Akala ko ba mag-a-act tayo mala 50 Shades dito, kaya dapat may contract. Yung ikaw lang ang gumawa huwag kang manggaya sa 50 Shades baka kasuhan ka. Plagiarism is a crime. Napailing na lang ang binata sa kanatawa. Dami mo ding alam no. Hindi naman ako nagbanggit ng 50 Shades, tell me na panood mo na yan no. Tumaas ang isang sulok sa labi ng binata. It's obvious that he was teasing her. Hindi no. And nakwento lang ni Joy. She lied. Napanood na niya kasi ang 50 Shades of Grey nung third year college nila. Hindi pera nito kumbinsido at tawa-tawang tinalikuran siya sa kanagtungo sa computer nito. Agad naman siyang tumayo at sumunod dito, baka pag nanatili siya sa kama nito ay tuluyan ng mawala, ang sinasabing control nito. Ito na ba lahat? Tanong ng dalaga nang iabot sa kanya ng binata ang kontrata. Habang binabasa niya ay kumukunot naman ang kanyang noo. Mukhang may mali. Ano? Hinarap niya ang binata, tinignan niya ito pero muling binalik ang tingin sa papel. Kung makabawal ka akala mo asawa. Tsaka, ano ta? Bawal akong makipag-usap kay Zaid. Bawal akong makipag-date sa ibang lalaki. Bawal akong umalis nang hindi nagpapalam. Bawal. Seriously, Ace, magpapa-experience lang naman ako, hindi naman ako magiging asawa mo. Natatawang sabi niya sa binata pero nanatili lang itong seryoso habang nakatitig sa kanya. I'm serious, kitten. And besides, wala ka namang boyfriend diba? So bakit ka nagre-react ng ganyan? Tumaas ang isang sulok ng labi nito. Abat, hinahamon mo ba ako, lalaki? She narrowed her eyes on him. Sinasabi ko sa'yo, 2 weeks lang magkaka-boyfriend na ako. Really? Inirapan lang niya ang ngising-ngising binata. I'm pretty sure that your boyfriend's name is no other than Ace. Nahulog ang kanyang panga sa sinabi nito pero sa loob-loob niya ay nagwawala na, ang lahat ng organ sa tuwa. Kilig ba ang tawag doon? Napailing siya, nagbibiro lang ang binata. Period, pero mukhang seryoso naman ito basta. Nagbibiro lang ito, parang baliw na sinaway niya ang sarili. Nakakabaliw talaga ang epekto ng binata. Are you ready? She gulped hard when she heard his voice. Hindi niya ito makita dahil nakapiring ang mata niya. Sabi nga nito na magsisimula na daw sila, naghahalo, ang kaba at excitement na nararamdaman niya lalo na pag nag-a-act na ito bilang authoritative co-dominant, nakakapanibago tuloy ang ugali nito. Pero hindi niya maitatangging mas lalo siyang na-e-excite. Malandi. Yes. Yes what? Yes, sir. Kahit hindi niya kita ang binata ay alam niyang napangiti ito. Naramdaman niyang lumapit ito. Nakaluhod siya sa kama at wala na rin siyang pangitaas maliban sa kanyang bra and luckily kumpleto pa naman, ang damit niya sa ibaba. She gasped when he cupped her mound. Nagulat siya dahil sa marahas nitong maglamas. Hindi na ito ang dating Ace na passionate, talagang kinarir ng binata, ang pagiging dominante. Hanga tuloy siya sa acting skills nito. Naramdaman niya ang labi ng binata sa kanyang leeg. Hindi niya napigil ang mapaungol. Ace, sas. Try not to moan. She nodded her head.
Naramdaman niya ang pagkalas ng huling saplot sa kanyang pangitaas. Hindi niya ito nakikita pero ramdam niya ang nakakapasong titig nito. Remember our lesson for today, kitten. When you got home, don't forget to write it down. Yes, sir, she immediately answered, impatiently waiting for his next move. Good. You may now go. What? Tinanggal niya ang pirang sa mata at hindi makapaniwalang nakatitig sa binata pero ngisi-ngisi lang ang gago. Hinubad, habaran mo pa ako tapos bibitinan mo rin naman. Inis na sabi niya sa binata. Pero tinuwanan lang siya nito and suddenly he touched her face. So you're craving for me, now? Hindi niya pinansin ang tanong nito. Bagkus, doon niya ibinuhos ang atensyon sa palad nito na bahagyang humahaplos sa kanyang pisngi. It felt strange, sa binata lang niya naramdaman iyon. Answer me, kitten. Mas lalong nawala ang atensyon niya dito nang bumaba, ang kamay nito papunta sa kanyang dibdib. Napapikit siya sa matinding sensasyon na iginagawad ng binata. She slightly gasped when he pinched her right nipple. Ace, answer me. He caressed her boob like he owned it. Napaungol siya sa ginawang iyon ng binata na siyang dahilan kung bakit napatid ang kaninang pinipigilang emosyon. Agad siyang itinulak ng binata na siyang dahilan kung bakit siya napahiga. Agad naman siyang kinaibabawan nito at mapusok na hinalikan. She was about to remove his shirt when someone knocked. Bitin, damn that old woman. Inis na saad ng binata at kinuha ang t-shirt niya at sinuot sa kanya. Minsan naisip niya tuloy na kulamin ang gumawa ng pinto o di kaya ay give in, ang pinto kung saan sila magma-makeout ni Ace, dahil palagi na lang silang pinuputol ng katok. Pero hindi man lang niya naisip na baka makita sila sa labas kung walang pinto. Baliw na talaga siya. Baliw dahil kinakausap niya ang sarili. Agad niyang kinuha ang damit at pumunta ng banyo. Nagtago siya doon pero ang tenga niya ay nakadikit sa pinto ng banyo. What? Narinig niyang sigaw ni Ace. Manang saw you that you were carrying a girl. Is she your girlfriend? Narinig niyang boses ng isang babae. Baka mommy ni Ace. Pero bakit galit ang binata sa ina nito? Mind your own business, mom. Okay. Maghihintay na lang ako kung kailan mo siya ipakilala. Maybe, she's one of your girlfriends. Sino ba sa kanila? Cheska, Colria, Beatrice, Hera, Jan. Lumaki ang butas sa kanyang ilong. Ang daming babae. Certified playboy. Shut up. Just go away. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng katok sa pinto ng banyo at lumabas na siya. Mommy mo. Are you eavesdropping? Nanlaki ang mata niya sabay iling. Hindi, defensive. Inakbayan siya ng binata papuntang kama saka siya tinulak. Napalunok siya dahil agad itong pumaibabaw sa kanya. Shims, ito na ba? Don't mind her. Tumango siya. Bumaba ang labi ng binata papunta sa kanyang noo. Tila pinapahiwatig nito na nirerespeto siya ng binata. She can feel her cheeks burning. Are you going to take me now? No, she can feel a hint of disappointment in her chest. Ay, malandi, dapat ngang ipagpasalamat niya, dahil nakasurvive ang kanyang V-card, bulong ng kanyang konserbatibong utak. Pero sayang, nandun na eh. Kung hindi pa kumatok ang mama ni Ace baka parehas na silang umuungol ngayon, kontra naman ang kanyang malanding utak, here we go again, she's talking with herself like a crazy. Nahiya tuloy ang mga baliw sa mental. Hindi ko gustong mabigla ka. We're just starting, so be patient kitten. Pinatakan siya ng halik sa labi pero siya ay nanatili lang nakatitig sa binata. She can't explain her feelings. Tila gustong sumabog ng kanyang dibdib. Pati organs niya nagwawala na. But one thing for sure. Crush niya ang binata. For the first time, nagka-interes siya sa isang lalaki. Hallelujah. Come. Ihahatid na kita. Inabot niya ang kamay na inilahad ng binata at sabay silang lumabas ng may kanya-kanyang ngiti sa labi. Ang huling chapter. She woke up feeling energized. Hindi mapawi ang ngiti sa kanyang labi. Agad na hinanap niya ang notebook kung saan nakalagay ang mga gawa niyang BS. Nasa kalagitnaan na siya ng pagsusulat nang may narinig siyang kalabog sa baba.
Agad niyang tinago ang notebook sa ilalim ng unan at bumaba. Baka si Papa, sabi niya sa sarili. Pero hindi. May isa pang tinig ng binata, sobrang pamilyar yun sa kanya. Ace, classmate mo ang Yunika Ihako diba? Kahit alam niyang may agam-agam siya na kung sino ay hindi pere niya maiwasang magulat. Bakit nandito ito sa bahay nila? Agad niyang tinakbo ang pagitan palabas sa bahay nila, at doon nakita niya, ang binata at ang papa niya na naglilinis sa kotse nila. Anong ginagawa mo dito? Sabay na napalingon ang dalawa. Nakita niya kung paano nagulat ang mga ito, pero ang gulat na reaksyon ni Ace ay agad na napalitan ng kung anong pagnanasa sa mata nito, pero nandun pa ang isang reaksyon na hindi niya matukoy. Ano ba yang suot mo? May bisita tayo. Mukhang nakabawi na sa gulat ang papa niya. Bumaba ang tingin niya sa suot niya at ganon na lamang, ang panlalaki ng mata niya nang makitang tanging sandong manipis lang at abot hanggang tuhod. Ang masama pa ay wala siyang suot na bra. Agad siyang tumalikod at muling bumalik sa kwarto. Kaya pala ganoon ang tingin ng binata. Inaamin niya na naaapektuhan siya sa klase ng tingin nito, parang siya lang ang babae sa mata nito. Napango siya sa panghuli niyang sinabi. Asa pa siya, aalahanan mo. Playboy yun. Pumasok na siya ng banyo para magayos. Pero hindi nakakatulong ang malamig na shower para mapawi ang kanyang init na nararamdaman. Damn that Ace effect. Kumakain sila ng tanghalian. Tahimik sa mesa pero narinig niyang tumikim ang kanyang papa. Kumusta naman ang anak sa klase, Iho? Hindi ba siya pasaway? Tumingin muna si Ace sa kanya bago ngumisi. Napalunok siya sa klase ng ngisi nito, baka may sabihin ito sa papa niya. Well, she's a good student. Napalunok siya nang gumapang ang paa nito, pataas sa pagitan ng kanyang hita pero bago pa ito lamapat, ang paa nito sa kanyang pagkababae ay pa-imple niyang iniwaksi, ang paa nito at pinandilatan ng mata. Ngumisi ang binata. But she's a writer. Expert writer. Oo tama. Pagpapatuloy niya sa sinabi ni Ace. Pa-imple niyang pinandilatan ito sa mata at sinipa sa paa. Nakita niyang napangiwi ang binata pero ngumisi ito tila sinasabing sabi sa iyo huwag mo kong tanggihan. Pinaikutan niya lang ito ng mata pero maya-maya pa ay naramdaman niya ang paa ni Ace sa pagitan ng kanyang hita. I heard that you're good in math, Iho. Yes, sir. Ang anak kasi medyo mahina siya sa math. Anong medyo papa? Mahina talaga si ate sa math. Lantaran niyang pinandilatan ito ng mata. Manahimik ka, Liza. Narinig pa niya ang tawa ni Ace. Pati ito ay pinandilatan niya ng mata, pero palihim lang. Baka makatikim siya ng kurot sa singit ng kanyang papa. If you like, sir, I can teach during our free time. Pwede rin namang ngayon. Medyo kinabahan siya sa offer nito. Mukhang hindi lang kasi math ang aiteturo sa kanya. Hindi pa man sila nagkakasimula ay alam na niya ang mangyayari kung sakali. Hindi nila hawak ang math na libro bagkus ay hawak nila ang batok sa isa't isa at nagpapalitan ng halik. Kayet, nakikinig ka ba? Sabi sa kanya ng kanyang mama. Agad siyang pinamulahan ng pisngi nang maalala kung ano ang kanyang pinag-iisip. Nakita niya ang hindi mawala-walang ngisi ng binata, mukhang sinasabi nitong alam ng binata ang kanyang iniisip. Ano po yun? Okay lang ba kung magsisimula kayo ngayon ni Ace? Hindi siya nakasagot dahil gumalaw ang daliri ng binata sa paa sa kanyang pagkababae. He rubbed as if she's not wearing her panty. Ne put aside her panty using his toe and pressed the bigger toe in her femini walls. She bit her lips to prevent herself from moaning. Kahit pa, pwedeng-pwede. Uminom siya ng tubig para hindi mahalata ang nanginginig niyang labi. Patuloy pa rin ang binata sa ginagawa nito. Kaya pala hindi tumabi sa kanya bagkus sa tapat ito umupo dahil may binabalak pala. Good. Pagkatapos niyong kumain ay dumiretso na agad kayo sa kwarto mo kahit para makapagsimula na. Tumango siya pero ang atensyon niya ay nasa daliri ng paa ng binata na nilero ang pagkababae niya. Muntik na siyang mapaungol sa pagtutol nang bawiin nito ang daliri. Nang matapos silang kumain ay muntik pa siyang mapatawa nang makita niya ang palihim nitong pagmamadali. Ace, bibili muna ako ng snack natin. His eyes narrowed at her as if he knows that she's teasing him. She gulped when he walks closer towards her. And whispers something on her ears. You will get a punishment for teasing me, kitten.
Tumaas lahat ng balahibo sa kanyang katawan pati na yata pubic hair niya, pero naalala niyang nag-shave siya kahapon. Para reading ready. Dinala siya nito paakyat sa kanyang kwarto. Muntik pa nga silang madapa sa hagdan. Ace naman, sabi niya sa binata pero hindi ito nakinig. Agad nitong binuksan ang kwarto niya at agad siyang sinandal sa pinto nang makapasok sila. Remember the first time I punished you? Tumango siya dito. Ngumisi ito at bamulong sa kanyang tenga. Marahan pa niya itong kinagat bago nagsalita. Just like the first time, I will not make you come. Alam niyang seryoso ang binata. Dahil nung first make-out nga nila sa bakanting room ay sineryoso talaga nito na siya nito. I thought you will teach me, and it's all about math. Wala naman ibang sinabi si Dad na may iba kang ituro sakin diba? Pinag-cross pa niya ang braso niya sa harap nito at pinagtaasan ito ng kilay habang may ngisi sa labi. Natigilan ito at tumaas ang kilay. Nakita niya na napanguso ito at tumalikod habang may binulong. Pasalamat ka ayaw kong mabad shot kay Tito. Ano? Wala. Natawa siya dahil mukha itong bata na nagdabog. Pero humarap muli ito sa kanya at seryoso na, yung tipong nasa business. You want me to be professional? Nagdadalawang isip pa siyang tumango. Professional then. Ngumisi ito. Napalunok siya. Mukhang may mangyaring hindi maganda. Number 11. 65 Aw. She groaned when she slapped her butt cheeks. It's painful but at the same time nakakadagdag ng init. 64. Good. Hindi naman tinupad ng binata ang sinabi nitong professional. Ang masama pa ay kada mali niyang sagot ay makatanggap siya ng palo sa puwet. Nang, pagod na ko. Reklamo niya at humiga sa kama. Nakita niyang tinaasan siya ng kilay ng binata which she finds it cute. Anong nakakapagod dun? Mukhang hindi ito sang-ayon sa sinabi niya. Halatang gusto nito ang math na subject. Ano nga ba? Pilya siyang ngumisi, mukhang nakuha naman nito ang kanyang pinapanto. Agad na pumaibabaw ito sa kanya. She can see his eyes dilated in passion. He lowered down her head pero hindi pa man naglalapat ang kanilang labi ay nakarinig sila ng katok. Agad na tumayo ang binata at inayos ang damit sa kabinuksan ng pinto. Tumayo na rin siya at nakisilip, ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mata nang makita kung sino ito. Charles! Agad niyang dinamba ito ng yakap. Nakalimutan na nga niya na nandito si Ace sa kanyang tabi. Musta? Charles smiled, dahilan para lumabas ang dimples nito. Ox na ox. Sa kanya kinurot sa pisngi. Charles is her childhood friend, he even courted her before but she made it clear as crystal that they're just friends. Namiss kita. Muli niya itong niyakap. Ehem. She heard Ace fake cough. Doon niya napagtanto na nandito ang binata. Ace, nandyan ka pala. Wala sa sariling naiusal niya dahilan para mas lalong kumunot ang noo ng binata. Oo, kanina pa ko dito. And ali mo ring makalimot, no? Napataas pa ang kilay niya sa pagiging sarkastiko nito. Akmang ibubuko niya ang bibig nang lumabas ito ng kwarto at nagdadabog na umalis. May binulong-bulong pa ito. Anong nangyari dun? Tak ang tanong niya. Ngumisi lang ang kababata at ginulo ang kanyang buhok. Ang manhid mo talaga. Si Charles naman ang kumurot sa kanyang pisngi. Ano daw? Siya, manhid. Mukhang hindi naman. Hoy, Ace. Pero hindi parent siya pinapansin ng binata. Nakaalis na si Charles kanina lang pero ang binata ay diretso lang sa TV nakatingin. Ace. Walang kibo. Poppy, she said in a sweet tone. She heard him sighed. A victorious smile formed in her lips. Sabi na nga ba tatalab ang pagpapakyut niya? Kung makapagkwentuhan kala wala ako, ni hindi man lang ako pinakilala. Tapos ngayon, ako pa ang guguluhin pagkatapos sa gagong yun. Bulong-bulong nito. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Kinagat niya ang ibabang labi, para pigilan ang ngiti. Ayaw niyang mag-assume na nagseselos ito. Kahit na sinampal na sa kanya ang ebidensya. Ace, nagseselos ka ba? Sinong nagseselos? Agad silang napaayos ng upo nang biglang dumating ang papa niya. Mabuti na lang at kakabukas lang nito sa pinto at hindi siya naabutan na masyadong malapit sa binata. Malaking gulo kapag naabutan sila ng ganoong pwesto. Yung movie na pinapanood namin. Nagseselos kasi si boy kay girl. Pagpapalusot niya, palihim pa siyang nagdasal na sana maniwala ang papa niya. Ha!
Paano nangyari ang selosan Dora the Explorer ang pinapanood nyo? Sabay silang napatingin ni Ace sa TV, at Dora the Explorer nga. Juice colored. Bakit ba ito ang pinapanood ni Ace? Hindi kasi nanunood ng TV, kaya kung ano-ano ang pinagsasabi. Akala niya ipagtanggol siya ng binata, mas lalo pa siyang nilaglag nito. Mukhang kabado rin ito tulad niya. Mukhang ayaw nga magpa-bad shot sa papa niya. At anong narinig kong selos? Kasi papa, nilipat na ni Ace sa ibang channel kaya nenes ako kasi nasa scene na sila ng selosan. Pagpapaliwanag niya, tumaas lang ang isang kilay ng papa niya at tila hindi kumbinsido. Okay, if you say so. Tapos dumiretso ito ng kusina. Doon niya pinakawalan ng pinipigilang hininga. Ni Sly, nakangising tura ng binata pero nandyan pa rin ang sarkasmo sa boses nito. Sinaman niya ito ng tingin. Ikaw kasi. At sa inis niya ay hinampas niya ito sa balikat. Napa-array ito kahit hindi naman kalakasan. Ikaw na nga ang may atraso, nanakit ka pa. Hindi naman ito galit, parang nagdadabog lang. Tumayo ito at iniwan siya sa sofa. Hoy, saan ka pupunta? Habol na sabi niya sa binata, sumagot ito pero hindi tumigil. Aalis na ko, mag-usap pa kayo ng Charles na yun. Sigaw nito, Charles yun. Sigaw niya dito, wala akong pakialam. At pwede ba huwag mo ngang mabanggit-banggit ang pangalan ng bakulaw na yun? Naiwan lang siyang nakatanga habang tinatanaw, ang papalayong balto ng binata hanggang sa mawala ito. Ano bang problema nun? Kung nagseselos dapat sabihin sakin, hindi nagdadabog. Bulong niya sa sarili. Selos pala, ha? Napatalon siya sa gulat nang marinig niya ang boses ng mama niya sa gilid. Ang masama pa ay kasama nito ang papa niya. She's dead. 13 days passed pero ganoon pa rin sila Ace, hindi nagpapansinan. Gusto man niyang lapitan ito pero nandito si Charles na nakabuntot sa kanya. Ano bang problema nun? Naiinis siya sa inaasta nito. Nang subukan niya itong lapitan ay agad na umiwas ang gago. Katie na siyang batukan ito. Paulit-ulit mo ng tanong yan, kahit nasa sire na ang eardrums ko. Inirapan niya lang si Charles at muling humarap sa binata na mag-isang kumain sa mesa nito. Sumama ito sa pagpasok niya sa school at nakisit in rin ito sa klase niya. Mas maganda kapag nilapitan mo siya kaysa nakatitig ka lang sa kanya. Narinig niyang sabi ni Charles. Paano kung umiwas ito? Bumantong hininga siya at napagdesisyonang tumayo. Bahala na. Pero bago siya makalapit sa table ni Ace ay may lumapit ditong babae. Sa tansya niya ay nasa lower years ito. Hi, Kuya Ace. Mag-isa ka lang. Katie na ang dila niya sa sobrang pagpipigil na sagutin ito. Obvious ba? Kita mong nag-iisa lang. Yeah. At talagang may plano pa itong makipaglandian, ha? Alam niyang alam ni Ace na nasa tabi na siya nito nakatayo pero hindi man lang siya pinansin nito. May girlfriend ka na, kuya? Mas lalong kumulo ang dugo niya sa tanong ng babae. Bago pa man makasagot si Ace ay inunahan na niya ito. Oo, bakit? Angal ka. Maangas na sabi niya sa babae. Nanlaki ang mata nito at natakot sa inaste niya. For the first time, hindi siya nangamba sa good girl image niya. Wala siyang pake kung ang lahat ng tao sa cafeteria ay nanunood na sa kanila. I'm his girlfriend. If I were you aalis ka na dyan bago kita kalbuhin. Agad namang umalis ang babae. Umupo siya sa harap ng binata, mukhang hindi pa naka-recover sa nangyari kanina. At ikaw naman, hindi ka na nahiya, pumapatol ka ng bata. Duro niya dito. Amusement is visible in his eyes. Naghalo-halo pa nga ang reaksyon nito pero nang ibabaw ang pagkaaliw. I'm not informed that I already had a girlfriend. Nakangisi nitong sabi sa kanya. Her nose flared in anger, sa inis niya ay tumayo siya at nilagpasan ito. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay bigla siya nitong kinuha, ang resulta ay nakaupo na siya sa kandanggan nito. Naghiyawan ang tao sa cafeteria. Agad na pinamuluhan siya ng pisngi, sinubukan niyang tumayo pero masyadong mahigpit, ang pagkakahawak ng kamay ng binata sa bewang niya. Ace, ano ba? Are you jealous? Mas lalo siyang pinamulahan sa tanong nito. Pero never siyang aamin. Never. Sino kaya sa atin ang hindi ako pinapansin ng halos 2 weeks? Agad naman nawala ang ngiti ni Ace tila may naalala siyang nakakainis na pangyayari. Ikaw kasi, pinagsiselos mo ko.
Nandito naman ako pero si Charles ang inaatupag mo. Naaliw siya sa pag-aasal bata dito. Sa panggigigil niya ay nakurot niya ito sa pisngi. Nagseselos ka nga. Umiwas ito ng tingin at sinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Mas lalong lumakas ang hiyawan sa cafeteria. Hindi pa naman siya agree sa PDA Avenue. I think we need to talk somewhere private. Hindi naman tumutol ang binata, dinala siya nito papalabas ng cafeteria. Napangiti na lang siya nang makaramdam siya ng kiliti sa paghawak kamay ng binata. So worth it pala ang pagbabalewala niya sa good girl image niya. Basta para kay Ace, everything is worth it. Slight SPG alert. Ang pag-aakala niyang matinong usapan ay nauwi sa halikan. They're making out next to the principal's office. Napag-alaman niyang dito tumatambay ang binata sa munting kwarto. Ace. A moan escaped from her lips. Mas lalong pinag-igihan ng binata ang paghalik sa kanila at bumaba ito sa leeg niya. Nang tuluyan ng nahubad ang kanyang blusa ay tumambad sa binata ang kanyang dibdib. Nang gigil na dinakma nito ang isa sa kanyang dibdib, hindi alintana na nakasuot siya ng bra. He removed her panty and slid his middle finger and thrust gently while her hands is busy touching his broad chest. Ace. Mas lalong bumilis ang pag-ulos sa dailiri ng binata at sinabayan ng paghalik sa kanyang pagkababae, wala na siyang nagawa ay nahiga na lang sa kama. Nakakabaliw, nakakawala ng ulirat, at nakakapaso na init ang kanyang nararamdaman. Para siyang isang gas naghihintay sa apoy at ang apoy na yun ay walang iba kundi si Ace. Kapag pinagsama sila ay magbubunga ng matinding init. Ace. She moaned as she released her cum. She closed her eyes to relax and gain some energy dahil sa sobrang panghihina. Dama po ang tingin niya sa binata na nagkalas na sa sinturon nito. He take off his pants and left his boxer alone. Muli itong bumalik sa pagkapatong sa kanya at muli siyang hinalikan. Gumanti siya dito, pero parang may kakaiba. Kakaiba talaga. Gising. Agad na napamulat siya ng mata sa gulat habang hawak-hawak niya, ang dibdib at gulat na napatingin sa binata. Panaginip lang yun. Nakatulog ka sa balikat. Naalala niya na dinala pala siya sa likod ng school building kung saan may garden, may nakita silang puno kaya doon sila umupo. Akala niya totoo talaga. Sayang. Tapos maya-maya pa ay narinig kitang umuungol. Agad siyang pinamulahan ng pisngi. Lalo pa at nakita niya ang mayabang na ngisi ng binata sa labi nito. Wet dreams. Inirapan niya ito at tumayo. Nahihiya siya sa binata. Baka kung anong isipin nito. Hey, joke lang naman yun, Kitten. Hinuli nito ang kanyang braso at sinandal sa puno. Bakit ka nakangiti? Tanong niya dito. Mas lalo lang lumawak ang pagkakangiti nito at pinatakan siya ng halik sa labi. I'm just happy. Tumaas ang isa niyang kilay sa sinabi nito. Mukha nga na masaya ito, dahil nakangiti ng wagas, mahirap na kung galit ito tapos nakakangiti. Mukhang adik. At bakit naman? Kasi girlfriend na kita. Biglang lumakas ang pintig ng kanyang puso. Akala niya nakalimutan na nito ang nangyari kanina. Joke lang yun. Nawala ang ngiti nito at pinaningkitan siya ng mata. Whatever, sinabi mo ng girlfriend kita, wala nang bawian yun. Maliwanag. Oo na, sige na lang. Kunyaring napipilitan siya pero ang totoo ay namimilipit na siya sa kilig. Bakit parang napipilitan ka? Matalim na tanong nito sa kanya. Natawa na lang siya at kinurot ang pisngi nito. Hindi mo pa nga ako nililigawan. Napaatras ang leeg nito at tumaas ang isang kilay. Cute. Bakit pa? Doon din naman ang punta. Napanguso siya at inirapan ito. At paano ka naman nakakasigurado, Aber? Advance kasi akong mag-isip. Doon ay napatawa siya. Hinuli niya ang batok ng binata at hinalikan ito sa labi. Ewan kung crush lang ba ang pagtingin niya sa binata, parang may mas malalim pa siyang nararamdaman dito. Basta ang alam niya ay masaya siyang kasama ito. Nakakatampo ka. Padabog na sabi sa kanya ni Joy nang umupo ito sa tabi niya. Ano na naman ang kasalanan ko? Bakit hindi mo sinabing kayo na ni Ace? Kaibigan mo ko tapos ako pa ang huling nakakaalam. Napakamot siya sa batok. Kaya pala, huwag kang mag-alala, hindi naman ikaw ang huling nakakaalam. Sino? Parents ko. Patay talaga siya kapag nalaman ng papa niya na may nobyo siya. Ang kabilin-bilinan pa naman nito na hindi siya magkaroon ng boyfriend pag hindi pa siya nakapagtapos.
Kaso May 3rd months pa siya. Patay ka. Pero nagtatampo pa rin ako. Hindi mo man lang ikwenento ang ligawan nyo. Nakagat niya ang pangibabang labi at nagbaba ng tingin. Wala namang ligawang nangyari. Muntik nang mahulog ang kaibigan mula sa pagkakaupo. Ano? Akala ko ba dalagang Pilipina ka? Sabi mo nga dati na bago mo sagutin ay haharanahan, ipag-igib ng tubig at ipagsisibak mo pa ng kahoy bago mo sagutin. What happened to you? Napangiwi siya sa sinabi nito. Naalala nga niya na sinabi niya ito dati. Pero dati naman yun. Mukhang wala kasi sa mukha ni Ace na gagawa ng ganang bagay. Napasubsob na lang siya sa armchair. Bakit nga ba siya liligawan ni Ace? Hindi naman ito sinabing mahal siya nito pero magseselos ba ito kung hindi siya mahal? Baka kaibigan lang ang tingin ng binata sa kanya. Pero parang hindi naman magandang pakinggan kung kaibigan lang ang turing sa kanya tapos wagas kung magselos. Halos 2 weeks nga siyang hindi pinansin. I'm pretty sure that your boyfriend's name is no other than Ace. Naalala niyang sabi nito last 2 weeks. OMG, hindi kaya manghuhula si Ace. Dama po ang tingin niya sa binata. Bahagya pa siyang nagulat nang mahuli niya itong nakatitig sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin at naramdaman niya ang nag-iinit niyang pisngi. Bakit nga ba niya sinabi na boyfriend niya ito? Ngayon lang niya na-realize na malaking gulo pala ang pinasok niya. Tiyak na dudumugan siya ng fans ni Ace. Pag nagkataon, sira ang beauty niya. Kitten, mahina nitong sabi na siya lang ang nakakarinig. Lumingon siya dito at nakita niyang nakangiti ito sa kaginulo ang kanyang buhok. Don't think too much. Okay. Wala sa sariling napatango siya dito. Ace, mahal mo ba ako? She called her eye but she just glanced at her and continued walking. Isa pa tong problema niya. Baka sabihin nito sa kanyang magulang na may boyfriend na siya. Muli niyang tawag dito nang makahabol siya nito. Ano? Pero hindi man lang ito tumigil sa paglalakad. Kinagat niya ang pangibabang labi, habang nag-iisip kung paano niya sasabihin dito. Ano kasi? Boyfriend mo si Ace, di ba? Grabe talaga ng chismis. Dahan-dahan siyang tumango. She heard her sigh and stopped walking then she faced her. Congrats! Tipid itong ngumiti at muling tumalikod. Anong nangyari dun? Alam na ba nila tito? Tanong nito. Hindi pa. Bigla itong napatigil at gulat na hinarap siya. Patay ka. Patay talaga siya. Kaya nga pinuntahan niya ito para huwag sabihing may BF na siya. Huwag mong sabihin kila papa, ha? Napatampol ito sa noo at tumango. Okay, pero siguraduhan mong sasabihin mong may boyfriend ka na sa lalong madaling panahon. Lumawak ang kanyang pagngiti at wala sa sariling nayakap niya ito. Problem solved. 1 linggo ang nakalipas, sinabi ko na rin sa parents ko, wala naman silang reaksyon. Alam naman daw nila na anytime magkakagusto kami sa isa't isa at aamin. Hiling lang nila magtapos ng pag-aaral muna, malapit na din naman kami mag-graduate. Pag natapos na kami saka naman i-level up ang aming relasyon. Simula nang maging kami ni Ace, naging close na ito sa parents niya. Masayang masaya sina tita at tito dahil naging mas mabait pa ito sa kanila. Makalipas ang 1 taon, naging successful si Ace na hawakan ang kanilang business. Nakapag-open din siya ng baging business. Samantalang ako hindi na natuloy ang pagiging writer. Hindi naman sa ayaw ko or ni Ace. Ako na rin naman nagmamanage ng business namin. Plano na rin namin magpakasal ni Ace. Masaya ang magulang namin kasi tuloy-tuloy ang pagkakaroon namin ng maayos na pagsasama. Dito na po nagtatapos ang ating kwento, hanggang sa muli. Maraming salamat.